Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, kontrobersyal na visiting forces agreement na naging daan sa paglipat ng convicted rapist na si Smith. Ano nga ba ang silbi nito sa ordinaryong tao? Kaliwat ka ng sunog ngayong taglamig. Handa ba ang ating mga bumbero? Sa hirap ng buhay, bakit may mga inang mas gustong bumili ng gatas na delata kaysa gamitin ang sarili niyang gatas? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng iyan nakatala sa Reporter's Notebook. Dahil sa issue ng kustodiya ng convicted rapist na si Lance Corporal Daniel Smith, naungkat ang issue ng Visiting Forces Agreement. Ito kasi ang ginagamit na argumento ng gobyerno para mailipat si Smith sa US Embassy. Ano nga bang pakinabang sa Pilipino ng kasunduang ito? The complainant realizing that she was going to fight to look for Smith but failed to find him. Marami na ang nasabi tungkol sa Subic rape case. Pero hindi lang tayo ang may opinyon tungkol dito. Sa internet, pati mga dayuhan ay may komento. Have you ever been to Subic Bay, Subic City, or Angeles City? This girl was not raped. And military guys know clear as day, right when they get there, who is giving it up and who is not. This type of thing is very common there, whether there are 10 guys and one girl or 10 girls and one guy. Getting laid in the Philippines is easy to have to rape. Who the hell needs to rape anyone? Girls give it up for $5. Tila pinahihiwatig ng mga komentong ito na ipagpapalit natin ang ating kaluluwa para sa kaunting barya. Para sa akin, mali pa rin yung ginawa ng lalaki sa babae. Maski na lasing man yung babae, sana hindi niya binastos. Huwag lang po nilang sabihan ng mga babaeng Pilipina na madaling makuha kasi hindi naman po nila alam ang utak ng babaeng Pilipina para sabihan nila ng ganun. Hindi naman lahat ng Pilipina ganun eh. Mas si hostess, pag ni-rape mo, pag si Will, rape yun. Pero kung mababa ang tingin sa atin ng ilang dayuhan, marami namang mga Pilipino ang bilib sa mga Amerikano. Siyempre, malaking tulong ang Amerika. Yun lang, malaking tulong nga, lalo na sa visiting BFA natin, di ba? Nakakatulong sila na malaki sa mga militarization natin, di ba? Sa aking opinion, marami na itutulong. Bakit po? Nung dati kasi, di ba, yung dating may ano tayo sa Subic, maraming nabibigyan silang trabaho. Kaya pati sa seguridad ng ating bansa, sa kanila tayo tumatakbo. Malalim na nga raw ang pinagsamahan ni Juan de la Cruz at Uncle Sam. Ang ugnayang ito mismo ang dahilan sa likod ng masalimuot na usapin sa kustodiya ni convicted rapist Lance Corporal Daniel Smith, ang Amerikanong Marine na nang-rape ng isang Pilipina sa Subic. Matapos madetine sa Makati City Jail noong ika-4 ng Disyembre sa utos ni Judge Benjamin Pozon, ibinalik ng ating gobyerno sa kustodiya ng Amerika si Smith noong ika-29 ng Disyembre, kahit walang court order. Paniwala ng pamahalaan, pagsunod lamang ito sa Visiting Forces Agreement o VFA. Isang kasunduang nabuo para protektahan ang mga puwersang Amerikano na dumarating sa bansa para magbigay di umano ng tulong. Inilipat si Smith matapos magbanta ang Amerika na puputulin nito ang suporta sa Pilipinas. Marami ang nadismaya sa pagkakalipat kay Smith. Pati si Zosimo Paredes, Executive Director ng VFA Commission, hindi sang-ayon sa ginawa ng gobyerno. Nasa poder na ito ng judiciary, dapat hindi na nakialam ang eksekutiba. Dapat ang naging papel na lang ng eksekutiba at ginagampanan na nila ito yung magsampa ng petisyon sa husgado. Dapat ang ginawa ng eksekutiba, imbis na itinakas, no, quote-unquote, si Smith from the Makati City Jail at nilipat sa US Embassy, dapat inantay nila yung resolution of the petition by the Court of Appeals.
Pero sa gitna ng mga batikos, di natinag ang pamahalaan. Kailangan daw isalba ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika para di matigil ang pagtulong ng mga Amerikano. Pero ano nga ba ang naibibigay sa atin ng Amerika? Sinasabing ang pangunahing tulong na naibibigay sa atin ng Amerika ay ang tulong pangseguridad. Dahil kulang sa kagamitan ng ating armed forces, mapakikinabangan ang karagdagang military equipment. Napag-alaman ng Reporter's Notebook na noong nakaraang taon lang ay may 5 helicopter na dumating mula sa Amerika. At dahil nais naming alamin kung napakikinabangan na ang mga ito, nagpaalam kaming makunan ang mga helicopter. Naisipan naming personal na humingi ng permiso sa Clark Air Base kung saan naroon ang mga helicopter. Nandito tayo ngayon sa Clark. Susubukan lang natin, baka makuna natin yung mga helicopter. Hindi man kami napahintulutan sa mismong araw na yon, pinayagan kaming makuna ng mga ito matapos ang 2 araw. Sa aming pagbalik, 1 helicopter ang tinest run. Isa lang ito sa 5 helicopter na galing Amerika. Pero ang libreng ibinigay sa atin ay ang mismong kahalang ng helicopter. Para umandar at lumipad ang mga ito, gumastos muna tayo ng mahigit 7 milyong dolyar o 442 million pesos. Dahil sa Amerika galing ang mga kaha, sa isang American contractor din na pinili mismo ng Amerika ipinagawa ang mga helicopter. At pagdating ng mga helicopter sa bansa noong Agosto ng nakaraang taon, hindi pa full mission capable ang mga ito. Sa makatwid, hindi pa pwedeng ilipad. Basically, to us, it's not yet a full mission capable because we noted some discrepancies, although minor ones. Katunayan, 2 pa lang sa 5 helicopter ang full mission capable sa kasalukuyan. Kinukumpuni pa ang 3. Isa pa sa aming nasaliksik ay ang ipinangakong 20 helicopter para sa ating armed forces. Binitiwan ni President Bush ang pangakong ito sa state visit ni Pangulong Arroyo sa Washington noong 2003. Naabutan ko ang AFP Chief of Staff na si General Esperon sa kanilang New Year's call noong Biyernes. Itinanong ko sa kanya kung natanggap na ng AFP ang mga nasabing helicopter. I do not want to go into what has not been delivered. Basta it's in the pipeline, it's still good for me. Ano pa bang hinihintay ninyo? Well, siguro for internal security operations, we need more helicopters. And they have promised to deliver us some within the year. Ang balikatan exercises ang isa sa mga sinasabing malaking na itutulong ng Amerika sa ating bansa. Di raw maitatangging mapakikinabangan ng training na maibibigay ng mga sundalong Amerikano sa ating armed forces. Our budget cannot possibly provide for everything as fast as we could. So any assistance would be welcome. Nagbibigay ng medical aid ang Amerika sa mahihirap na lugar sa Mindanao. Nakatulong rin ang Amerika sa rehabilitasyon ng ilang lugar na tinamaan ng gyera. Pero hindi lang naman Pilipinas ang nakikinabang sa balikatan. For their benefit yung ginagawang exercises na yan para ma-practice yung mga sundalo nila. So they are using our country as the area for their exercises. So sila ang nakikinabang dyan. Sa kagustuhang malaman kung ano-ano pa ang mga naipangakong tulong ng Amerika at kung alin sa mga ito ang naibigay na sa atin, sinubukang humingi ng Reporter's Notebook ng listahan ng mga benepisyong ito sa iba't ibang opisina ng pamahalaan. Pero ni isa sa kanila, walang maibigay. Hindi nila talaga inilagay sa
papel kung ano talaga ang napapakinabangan natin. Meron ba tayong aid na nare-receive? Wala naman tayong aid na nare-receive dyan. Sa economic front, hindi naman tayo natutulungan para yung mga utang natin ay mabawasan. Kaya dapat siguro umupo sila at i-review nila yung benefits na na-derive natin since na-implement itong Visiting Forces Agreement na ito. Di tuloy maiwasang itanong, dapat bang isakripisyo ang ilan sa ating mga kalayaan? Gayong tila di malinaw sa atin ang mga biyayang ipinangako ni Uncle Sam? Is it enough to offset dun yung costs ng division ng bayan natin? Nadi-divide tayo because of this eh. Is it enough to offset the demoralization of our people? Sabi naman ng Embahada ng Amerika, sincero ang pagtulong nila sa atin. If you were to take one example recently, might have been the Balakatan exercises of last year, 2006, which when they occurred was at the same time as the Leyte mudslide in Sorsogon, or Guinsagan. About 400 Marines from that exercise were diverted to do emergency relief in Leyte. They diverted quite a lot of equipment, emergency lighting, generators, water purification systems, medical equipment, food were also diverted to that area. At the same time, during Balakatan exercise of last year, we did a number of humanitarian and civil military activities in Holo, in Sulu. Pero hindi pa sila handang repasuhin ang Visiting Forces Agreement sa ngayon. At this point, no, because the case of Lance Corporal Smith, which, as I said, is the first major case under the VFA, is still within the Philippine court jurisdiction. We think it would be best to wait until the conclusion of the case, when we've had a chance to see how the VFA has worked from start to finish, before we address that issue. Sa panig naman ng pamahalaan, wala silang duda sa pagtulong ng Estados Unidos. I believe we can say that both governments have learned valuable lessons from this experience, and that our friendship has grown stronger because of the way we dealt with the issues in a spirit of mutuality. At this point, it's time for us to move on as we let the wheels of justice take their course. Yung rule of law natin sa bansa is a time-honored system. Tapos biglang nung nagkaroon ng problemang ganito dahil kasama involved ang US, biglang nataranta yung mga opisyalis natin. Kinalimutan na yung sistema. Yun ang hindi ko matanggap. Na we have still to abide by the law, maski ba pinipressure tayo. Ang kalayaan at dignidad ng isang bansa hindi katumbas ng kakaunting barya. At sa tunay na alyansa, tandaan, dapat patas ang pagtingin ng mga partido sa bawat isa. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tila sementeryo nga ng mga sirang fire truck ang compound ng Quezon City Central Fire Station. Nitong mga buwan ng taglamig, lumiyab ang daan-daang kabahayan sa sangkatutak na insidente ng sunog sa Metro Manila pa lang. Tila tinalo pa ang mga buwan ng taginit kung saan karaniwan may pinakamaraming sunog. Nagkataon lang ba ang mga ito? Aalamin ni Cesar Apolinario ang ugat ng problema. Nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang sunog sa Metro Manila. Sa pagsalubong ng bagong taon pa lang, higit 20 sunog na ang naiulat. Tila literal na apoy nga ang sumalubong sa taon ng fire peak.
Pero pagbabadya lang ba ito ng isang pamahiin o sintomas ng mas malaking problema? Isa si PO2 Matias Giking sa mga nabiktima ng sunog noong bagong taon. Nakita ng kapitbahay namin na may sunog na sa taas ng bahay namin. Ako naman, mabilis naman ako akyatin sana. Baka pwede ko pang maagapan pa yung sunog. Wala na akong nagawa. Sa loob ng 20 minuto, natupok ang pinag-ipunan niya ng mahigit 10 taon. Ilang pirasong gamit at barya lang mula sa tindahan ang kanyang nailigtas. Ilang metro lang mula sa Quezon City Central Fire Station ang bahay nila. Sa kabila nito, lumagpas pa rin sa 6 na minutong standard response time na itinalaga ng Bureau of Fire Protection bago narating ng mga bumbero ang lugar nila. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nasabing bumbero ng hinga ng pahayag ng Reporter's Notebook. Sa ngayon po, under investigation pa ng mga investigator natin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkasunog sa lugar na ito. Lagi raw mabagal ang pagresponde ng mga bumbero. Itong lugar na to, 4 na beses na nasunugan. Pero yung mga residente, nagtsatsaga pa rin tumira dahil wala naman silang malilipatan. Isa na rito si Aling Rodelin dahil 4 na beses nang nasunugan, nagdesisyon siyang mangupahan na lang. Hindi naman totally talaga na bibili ka ng bahay dito tapos masusunog lang. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang hinanakit niya sa mga bumbero ng Quezon City. Since malapit lang yung bumbero dito, nakapunta ba agad sila? Iba yung nakapasok dito na sa Pasig yata yung bumbero na yun. O ba't hindi galing dito wala sa Malapit? Wala rong laman na tubig. Bagay na itinanggi naman ng Quezon City Fire Station. Lagi naman daw silang nakare-responde ng maayos at agaran. Bakit hindi po pwede? Lahat po ng fire truck, may tubig po yan. Hindi po pwedeng re-responde sa sunog na walang tubig. Pero aminado naman si Biscocho na matindi ang kasalatan nila sa gamit. Ang in-service po natin ay 13 fire trucks lang sa Quezon City. 13? BER po, BER Economical Repair ay 6. At yung sira po ay 22 fire trucks. Kailangan po namin ng mga fire truck ngayon. Tila sementeryo nga ng mga sirang fire truck ang compound ng Quezon City Central Fire Station. Ang mga truck unti-unti nang kinakain ng kalawang. Ang ilan wala ng gulong, natutuklap ang bubong o di kaya'y ginawa ng tambakan. Meron pa ngang nagsisilbi na ring sampayan ng mga damit na pinaglaban. Ang 4 na fire truck na para sa mga sunog sa high-rise building, lahat beyond repair na. Kaya kapag nagkasunog sa matataas na gusali sa Quezon City, wala ni isang fire truck na kayang umapulan ito. Ang sunog sa Corinthian Gardens ang isa sa pinakamalalang sunog noong nakaraang buwan. Dapat sana isakop ito ng Libis Fire Station pero Marilag Fire Station ang rumisponde. Ang Libis, wala silang fire truck, kaya sinama na rin sa IOR ko. Ako kasi yung pinakamalapit, ang Marilag Fire Station yung pinakamalapit na station sa Libis. Kaya isinama na rin sa amin. Every time na may sunog doon, kami ang pinaparesponde. Pero ang mismong Marilag Fire Station, tad-tad din ang problema. Ang building nila, condemned na. Ang crack niya nandito, hindi sa tumagos, pero nandito. Oo, kami na. Ito yung mga crack, actually mga crack na ito lahat. Puro bitak ang ikalawang palapag, kaya di na magamit. Ito lang yung binigay kami ng 4, bago lang ito binigay. 4 lang ang maayos na helmet, 1 lang ang bagong fire code. Wala rin silang teleponong may outgoing call, kaya mga bumbero na mismo ang nagpakabit ng linya na pinaghahatian nila ang bayad. Yung breathing apparatus namin, medyo may kalumaan na ito, no? Sirain na rin ang nag-iisang breathing apparatus. More than kuha na siya mga 10 taon. Isang beses pinakargahan namin, 5 tangke.
Isa na lang ang breathing apparatus na ito sa buong Quezon City at sa Makati pa sila nagpapakarga ng hangin dahil wala nito sa buong lungsod Quezon. Mahalaga ang breathing apparatus para mapasok ng mga bumbero ang nasusunog na gusali. Nang bisitahin namin ang Libis Fire Station na sinasalo ng Marilag Fire Station ang trabaho ngayon, sumalubong agad sa amin ang truck nilang out of service. 3 lang silang nakabantay na bumbero sa istasyon. Meron ba kayong contact number? Meron ba kayong hotline kung saan kayo pwede tawagan? Hindi, ang ano lang namin, yung radyo lang. Handheld radio lang. Bukod sa Quezon City na pangalawa sa pinakamalaking syudad sa bansa, pinuntahan din namin ang mga fire station ng Maynila. Ang syudad na may pinakamaraming sunog noong nakaraang taon. Umabot ang bilang sa 13 insidente. Sa Algeciras Fire Station ng mismong Associate Substation Commander, wala ni isang gamit panlaban sa apoy. Sa halip na fire coat, ordinaryong vest lang ang kanyang pansalag sa init. Sa halip na helmet, ball cap ang kanyang isinusuot. Pag rumiresponde kami sa sunog, ito lang ang ginagamit kong proteksyon sa sarili ko. Ito, instead na fire helmet, ito ang isinusuot ko. Kasi kakulangan nga sa amin ng fire helmet. Sa kalumaan daw ng fire truck nila, naranasan na nilang tumirik ito habang rumiresponde sa sunog. Itong estasyon namin, kagagawa lang nito. Mahigit lang 1 taon to eh. Ito na, kinalabasan. Makikita nyo naman yung natulo na yan. Malayong malayo ito sa sitwasyon at gamit ng mga volunteer firefighter. Tulad na lang dito sa Maytondo Volunteer Fire Station. Kumpleto sila sa gamit. Naabutan pa nga namin ng mga volunteer na nagsasagawa ng refresher drill. Hindi sapat yung mga bombero natin sa government. Kung yung aasahan natin, laging malaki sunog natin dito sa Metro Manila. Kaya kailangan tulong-tulong tayo. Aminado ang Bureau of Fire Protection na marami silang kakulangan sa ngayon. Yung sinasabi kong kakulangan na fire trucks, doon yun sa mga 5th class municipalities. At malalayo yung bahay, in case magkaroon ng sunog, ay isa lang madadamay. Ang ginagawa natin dyan ay nagbubuo tayo ng mga volunteer brigade. Binobombard natin sila ng education campaign para maiwasan yung sunog. 3,044 na fire truck ang kailangan ng bansa. Sa ngayon, mayroon pa lang 1,230 na fire truck. Kulang na kulang rin ang kanilang tauhan. Kung dapat daw ay 1:28 ang ratio ng bumbero sa tao, ngayon ay 1:60,000. 4.5 bilyong piso ang kanilang budget noong nakaraang taon. Sa kabila nito, hindi pa rin matatawaran ang dedikasyon ng ating mga bumbero. Si FO3 Mendoza, nasunog ang muka dahil sira ang kanyang helmet nang rumisponde sa sunog. Nawalan ako ng malay na sandali. Sandali lang naman. Tapos tinayo ako ng kasama ko. Sabi ko, pare, ano nangyari? Sabi niya, nabaksakan ka ng yero. Sabi niya, nagdudugo yung mukha mo. Likas sa delikado ang trabaho ng mga bumbero pero lalo pang tumitindi ang peligro dahil sa kakulangan ng gamit at suporta sa kanila. Hanggang kailan magtitiis ang ating mga bumbero na tila dedikasyon lang sa trabaho ang pinakamatinding panlaban sa sunog. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mas maganda pa yung sa bote ko. Kung sa akin lang po kasi sa akin, sa totoo lang po, sa payat kong ganito, kawawa naman yung mga anak ko. Kung halimbawa may sakit ako, mahahawa pa sila, doon na sila sa bote. Pag-world record daw ang 4,000 Pilipinang ina na nagpasuso sa lungsod ng Maynila nitong nakaraang taon para sa Guinness Book of Records. Pero tila malayo ito sa realidad.
Paano kasi sa huling survey ng National Statistics Office o NSO noong 2003, sa 10 ina, wala pang 2 ang nagbe-breastfeed ng kanilang mga anak. Sa loob ng eskinitang ito sa Santa Mesa, Manila, nakatira sila Aling Mates. 10 ang anak niya, at lahat daw sila, 1 linggo lang niyang pinasuso. Mula raw kasi nang ipanganak ang panganay niya, iisa ang kanyang obserbasyon. Hindi sila lumalaki, tumataba, ganun pa rin pagkalabas, ganun pa rin ang nila, katawan nila. Binabago ko na sila ng pinapadedi ko na sila sa bote. Nagagatas pa ang 5 sa anak ni Mates. Lahat formula milk at powdered milk ang pinaiinom niya. Kung susumahin, umaabot ng 800 piso kada linggo ang nagagastos ni Mates sa gatas pa lang. Sa isang buwan, aabot ito ng 3,000 piso. Kaya ang 4,000 kita kada buwan ng mister ni Mates bilang delivery boy, kapos na kapos. Kaya pati paghahakot ng basura ng kapitbahay, pinapatos na rin ni Mates. Sayang din daw kasi ang kikitain niyang 100 piso bawat linggo. Pwede pang maipanusto sa gastusin ng pamilya. May iba pang pangamba si Mates, kaya hindi siya nagpapasuso. Mas maganda pa yung sa bote ko. Kung sa akin lang po, kasi sa akin, sa totoo lang po, sa payat kong ganito, kawawa naman yung mga anak ko. Kung halimbawa may sakit ako, mahahawa pa sila, di na sila sa bote. Lingid sa kaalaman ni Mates, hindi totoong naipapasa ang sakit ng ina sa pamamagitan ng gatas niya. Even mothers with, yung parang mapayat, parang underweight, they will still produce good milk. Dahil hindi nagpapasuso, pinagkakait ni Mates ang sustansya na tanging sa breast milk lang nakukuha. Pag pinanganak ka, you need colostrum, which is actually your first vaccine. Any infant given colostrum is protected from so many diseases and builds up its immunity. Dagdag dito, nakatutulong din ang breast milk para makaiwas sa iba't ibang sakitang sanggol. Isa rito ang diarrhea, na isa sa mga pangunahing dahilan ng infant death sa bansa. Bukod dito, ang pagpapasuso ay kapaki-pakinabang hindi lang sa sanggol, kundi pati na rin sa ina. So once you breastfeed, you start losing that weight gradually over the next few months. Kung ang mga eksperto ang tatanungin, dapat pinapasuso ang bata hanggang ito'y maging 2 taong gulang. Ayon sa NSO, naitala noong 2003 na 1 sa 10 sanggol ang hindi nakaranas na sumuso ng gatas mula sa kanyang ina. Ayon sa eksperto, ang pagtaas ng working o single mothers ang dahilan kung bakit mas pinipili ang formula milk. Ang mga nagtatrabaho ng mga nanay ay usually 60 days lang ang kanilang leave of absence. Ngayon, within that leave of absence lang sila pwedeng magpasuso. Pagkatapos nun, sa workplace, sa tinatrabahuhan, hindi masyadong nabibigyan ng importansya ang pagpapasuso ng bata, kanya wala silang nursery. Kagaya na lang ng call center agent na si Tina, na may 3 anak. Exactly, kasi it's a telemarketing business eh. So, hindi ko talaga siya mabi-breastfeed in that kind of work that I have right now. Formula milk ang kaagapay nilang mag-asawa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Dahil madali at mabilis timplahin ng formula milk, ito na raw ang gatas para sa mga inang walang oras para magpasuso. May advantage ang paggamit ko ng infant formula sa baby ko kasi unang-una sa working mom, wala nga akong time na mag-breastfeed sa kanya. And then during midnight naman, kailangan ko talaga ng rest. So yung paggawa ko ng formula sa kanya, meron talagang oras. So nakakapagpahinga ako talaga. Pero maging ang mga patalasta sa media, malaki umano ang impluwensya sa mga ina upang ibaliwala ang breastfeeding. Nitong May 2006, binago ng Department of Health ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Executive Order 51, ang tinatawag na Milk Code. Layunin nitong ibalik ang kumpiyansa ng mga ina sa sarili nilang gatas at para bumaba ang bilang ng infant deaths. Sa bagong IRR,
Ipagbabawal ang mga komersyal na naglalaman ng mga mensaheng maaaring magresulta sa ibang interpretasyon, tulad na lang ng mga salitang close to mother's milk para ilarawan ang formula milk. Nakakalungkot ay ang pinalalabas doon na kapag ka infant formula fed ka, naging genius ka. Ang pagbabagong ito, umani ng batikos mula sa mga negosyante ng gatas. Noong Hunyo ng nakaraang taon, sinampahan ang kaso ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP sina Secretary Duque. Kinwestiyon ng asosasyon ang legalidad ng pagbabago na ginawa ng DOH sa IRR. Hindi kami nakikipagkompetensya sa breast milk. Kung talagang gusto nilang palawakin ang coverage nung regulation nila, then ang dapat na proseso ay pupunta tayo sa Kongreso, na ang Kongreso ang mag-a-amend yan ng batas. Ilan sa mga inirereklamo nilang probisyon ang pagbabago ng ilang kategorya sa Milk Code. Kung ang lumang Milk Code ay sumasaklaw lamang sa mga gatas para sa mga bagong panganak na sanggol hanggang 1 taong gulang o infants, sa bagong IRR, saklaw nito ang para sa hanggang 3 taong gulang o young child. Dahil dito, tinatayang mas malaki ang kailangang gastusin ng mga kumpanya ng gatas para masunod ang mga bagong regulasyon. So pagkailangan nilang mag-comply sa new labeling, new packaging, new ganyan, at bibigyan lang sila ng kinabukasan ng Department of Health para mag-comply, then biglang napakalaking expense para sa kanila na very immediate and outright. Itatapon nila lahat ng mga lata na pinaglalagyan ng gatas. Siyempre, yung laman, pagka nakapackage na yon, yung laman nun di naman nila pwedeng ilipat sa ibang lata. So, tapon na pati laman. Isa pa sa mga pinangangambahan ng PHAP ang mahigpit na restriction sa pag-a-advertise ng produkto nila. Isinasaad kasi sa binagong IRR na pinagbabawal ang mga ideya, litrato o mga salita na magpapahikayat sa paggamit ng formula milk. Itong implementing rules, sinasaklawan niya maski gatas na hindi within the 0 to 12 months. So, maski gatas na 1 year old, 2 years old, siguro hanggang 75 years old, pwede mong sabihin na covered pa rin yan. Paniwala ng mga kumpanya ng gatas, nagbibigay lang sila ng alternatibong paraan para sa mga ina. Based sa Philippine Demographic Survey, ang rason kung bakit ang isang ina ay tumitigil sa pagbe-breastfeed ay hindi dahil may infant formula. Walang correlation. Habang nakabinbin ang kaso, isang sulat mula kay Chief Executive Officer Thomas Donoghue ng US Chamber of Commerce ang pinadala kay Pangulo Gloria Arroyo noong Agosto. Sa sulat, pinaaalala niya ang maaaring epekto sa kumpiyansa ng foreign investors sa ating bansa kung maipatutupad ang IRR, bagay na kinagalit ng Breastfeeding Society. Ang implikasyon nito, siyempre, kung magbe-breastfeeding lahat ng mga nanay, lahat na Pinoy na nanay, hindi tayo mag-i-import o kaya mababa ang importation natin. Yung 22 billion na yon, kikitain natin yon, isi-save natin yon para sa education, sa food security natin. Di siyempre, hindi pupunta sa bansa ng Amerika kasi sila naman yung mga manufacturer ng mga dairy industry. Ang nakikita ko dito is na pinapaalam nila kay Presidente na nandito, may presence ang business community sa Pilipinas. And ito ay pwedeng mangyari. Hindi nila tinithreaten ng Pilipinas, pero reality lang yon. Banta raw kasing maituturing sa mga negosyante ang pagbaba ng interes sa formula milk. Tinatayang umaabot sa mahigit 40 bilyong piso ang halaga ng mga nakukonsumong formula milk sa Pilipinas kada taon o 2,000 piso sa isang buwan na pagpapadede kada sanggol. Halagang natipid na sana ng mga ina sa hirap ng buhay ngayon. Paulit-ulit na sinasabi, walang makakapalit sa sustansya ng gatas ng ina. Pero ang katotohanan ito, hindi maipaaabot sa mga ina kung walang malawakang proyekto ang gobyernong susuporta sa breastfeeding. Ako si Ruth Cabal at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may
may nais po kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, Local 1424. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Giga Manicad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.